So kahit po walang baon, basta makapasok, okay lang. Magkapagtapos ng pag-aaral para maghahanap ng magandang trabaho. Kapag ako po nakapagtapos, ako lang sa amin yung nakapagtapos ng pag-aaral. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ano? At ayan na, mayroon na naman tayo muling pupuntahan na isang mag-ama. At sa kasalukuyan, kasama pa rin natin Winslow Vlogs at Kalingap Per. Kailangan din natin may kasama sa pag-scout kasi siyempre yung ating mga pinupuntahan, mga sulok na barangay dito sa Dunsol, Sorsogon. Mga kalingap, mga kababayan, tara, samahan nyo kami at alamin natin kung ano ang kwento sa likod ng mag-amang ito. Let's go! Itong bahay na to? Oh, yan. Hello po, Tay. Tay. Ah. Kilala niyo si Jorilyn? Urinel. Jorinel. Oh, Kilala niyo po, Tay? ito. Ano niyo po? Anak. Anak. Dalaga, may asawa? Daraga. Dalaga. Haba ng itak ni tatay, no? Hello, ate. Ano pangalan ni ate? Jorinel po, Jorinel. Opo. Ilan taon? 24. Iniwanan akong bigla, no? Ayan, nag-iib siya. Bahay nila. Sa inyo to, ano, ate? Sa inyo bahay? Opo. Ayan, magandang umaga sa iyo, ate. Ha? Pangalan mo ay Jorinel, Jorinel. Ilan taon? 24 po. 24 years old. May asawa? Wala po. Nag-aaral? Opo. Anong year? Fourth year college po. Fourth year college. Ilan kayo magkasama dito sa bahay? Dalawa lang po. Dalawa lang. So dito na rin kayo nagsasaing? Ilan kayo magkapatid? 6. 6. Pang ilan? Bunso. Bunso. Sa 6 ninyong magkakapatid, lahat sila nandito? Lahat na po sila may asawa. Ako na Lahat sila may asawa? Opo. So ikaw na lang yung nag-iisang dalaga. Jorinel. Bakit naging Jorinel? Hindi ko po alam eh. Okay. So pwede kang lumipad dito, ate. Yan, para hindi tayo against the light. Yun. Nag-aaral ka? Saan ka nag-aaral? Sa Dunsol Community College po. Anong course? Education. Major in Garments, Fashion and Design. So, ngayon, graduating ka na. Opo. Bilang isang estudyante, sino ang nagtustos sa'yo sa pag-aaral magmula nung ikay? Nung first year po, nag-working student ako. Then, nung second year, yung kapatid ko po, nagbibigay sa akin ng pamasahe papunta sa eskwelahan. Pero pag wala po, nakikisabay lang po. Nakikisabay siya? Sa mga classmate ko po. Buti meron ka naman mga classmate na nasasabay. Meron po. Ano yung mga pinagdaanan mo na sitwasyon na mahirap para sa'yo? So kahit po walang baon, basta makapasok, okay lang. Ate Jorilyn.
Bakit napapaluha ka? Mayroon bang masalimot na kwento sa inyong pamumuhay? Mahirap kasi walang sapat na trabaho para sustusan yung pag-aaral. So sa ngayon na ito ka na, pag-graduate ka na, sino ang nagtutustos sa pag-aaral? Yung kapatid ko po, nanghihingi ako pag may sobra sa sahod niya. Pero may family na rin siya. Opo. So ngayon, enrollment na to, okay na kapag-enroll. Hindi pa po nga sigurado kasi wala naman pera. Oo. Ano yung siguro? Hindi pa sigurado kasi minsan yung hinihingian ko wala naman trabaho. Tapos kulang yung sahod nila. Ano yung trabaho niya? Ano yun, kapatid mo? Opo, kapatid ko po. Saan naman siya nagtatrabaho? Sa Arellano po yung nagtatrabaho. Sa Maynila? Opo. Ah. May pamilya na rin, ano? Meron po. Yun ang mahirap. Pero sa'yo, bilang isang, kasi di ba nakwento mo naman, una pa ay naging working student ka. Opo. Kahit po ngayon, kapag may bisita po dyan sa beach, pumapasok ako para kahit pa paano may pambaon. Oo. So, ang ano dito, Jorinel ay yung, bang, sa palagay mo sa panahon na to, ano yung pinaka, kailangan nyo, lalong-lalo na magkasama ka, dalawa kayo dito ni Papa mo na magkasama, ano yung sa palagay mo na kulang sa inyo? Pera, bigas, ganyan. Yung mga personal needs, ganyan. Jorilyn, si mama mo, Patay na po. patay na. Matagal na ako. Grade 8 pa ako. Grade 8 ka lang, patay na si mama mo. So sa loob ng ilang taon na wala si mama mo, buti hindi nakapag-isip si papa mo na magkaroon muli ng Ayaw na daw niya mag-asawa. ayaw na niya mag-asawa. So yun nga, sabi mo, kayo yung magkasama dito sa bahay na to ni papa mo. Maliban doon sa inyong dalawa, wala na kayo bang kasama? Wala na po. Kaming dalawa lang. Ano ba yung trabaho ni papa mo? Minsan po, pag kinukuha siya para manguha ng dahon ng anahaw. Oo. Yan lang po. Tapos kapag may sobra din po, binibigyan niya ako ng pamasahe. Kahit 50 lang, okay na yun. Basta makapasok sa eskwelahan. So maliban doon sa pangunguha ng anahaw, ano pa yung mga ibang na trabaho ni papa mo? Wala na po. Yun lang. So ibig sabihin yun ang kinabubuhay Opo. ninyo. So sa ngayon, itong si papa mo, ilang taon na siya? 70 na po siya ngayon. 70 years old. Opo. So ano yung nakikita mo na okay naman siya, malakas pa siya? Wala ka bang napapansin na Lagi niyang sinasabi is, malabo na daw yung paningin niya. Pero, pumupunta pa rin siya sa bundok para makuha ng anaw. Pero minsan, tinutulungan din namin siya maghakot ng anaw kasi nahihirapan na daw siya. Kasi matanda na. So maliban sa iyo, meron pa bang nakakatulong dito kay papa mo, sa mga kapatid mo or pamangkin? Meron din po, minsan, tumutulong din sila. So sa kapatid mo na nakasuporta sa'yo sa pag-aaral, ilan sila? Yung dalawa po, pero yung isa, kapag may trabaho lang yung asawa niya, saka siya nagpapagbibigay sa akin ng pamasahe, ganyan. So sa palagay mo, yung naiabot nila sa iyo, isapat naman. Hindi po, pero ginagawan ko na lang ng paraan para makapagkasya yun. Ano ba yung pangarap mo? Magkapagtapos ng pag-aaral para maghahanap ng magandang trabaho. Oo, kasi yung isang katulad niyan, tapos ka na bilang isang ano pang kurso mo? Education. Education. Hindi naman agad-agad kapagturo, no? Opo. Marami ka pang pagdadaanan yata.
Opo, So, mga ano yung mga pagdadaanan pa dyan bago ka makapag-asin teacher? mag-board exam po. Mm-mm. Tapos, pag nakapasa na, magpaparanking pa para kailangan mo pa mag-volunteer teacher, ganyan. Mm-mm. So, marami pa ang pagdadaanan, ano? Opo. So, ang iniisip mo sa ngayon, pag natapos ka, makapaghanap muna ng Trabaho, magandang trabaho para matustusan naman yung mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Kahit hindi mo na maging teacher, at least may magandang trabaho. yes, at natapos yung kurso, no? Ika nga ay natapos ka ng college. Sa inyong magkakapatid, hindi sa ano naman, ano? Sa aming May mga natapos bang college? wala po. Kapag ako po nakapagtapos, ako lang sa amin yung nakapagtapos ng pag-aaral. Oo. So, ano naman yung nakikita mo na suporta sa iyo ng mga kapatid mo? Nakaano naman sila sa iyo? Opo. Minsan, kapag meron din sila, nagbibigay din naman. Pero pag wala, talaga wala. Yun. Sa kahirapan siguro, no? Opo. So, buti nakaranas ka naman na maginhawang pamumuhay mula nang ikay bata pa. Hindi. Yun. So, kaya ito ngayon na sinisikap mo ay makamit yung pangarap. Mula ba nung pumanaw itong mama ninyo, anong hirap ang dinaanan ninyo? Bago po yung pumanaw, nagkasakit po muna yun. Na-stroke po yun kasi. Tapos doon. Tapos dati si Papay, sumasakit din yung tiyan niyan. Tapos, syempre, mga bata pa kami. Mahirap yung ano. Minsan, dati naaalala ko, pumunta ba kami ng Danggalan, manghihingi lang ng sagi. Tapos yun yung kinakain namin. Tapos nung namatay yun, yung nanay ko, mahirap kasi syempre kulang na yung kumukuha ng panghanap. Kulang na yung, kumbaga, parang kulang na isang paa yung bahay. Kasi isa na lang yung maghahanap ng buhay para may pagkain kami sa pang-araw-araw. Tapos, ngayon, matanda na si Papay. Lalong mahirap maghanap ng trabaho. So, yun nga, Jorinel. Siguro sa ninyo ngayon, sa sitwasyon ninyo ngayon, kailangan mo kasi nasa step ano ka na, step 4. Kumbaga, nandoon ka na sa step 5, no? Maaabot mo na yung iyong pinapangarap na sabi mo nga ay sa inyong magkakapatid ay kung matapos mo ang iyong pag-aaral ay ikaw yung kauna-unahan at ikaw yung makakatapos, no? So, magiging proud sila sa iyo. So, sa boyfriend, meron ka naman ng boyfriend? Meron po. Hindi, minsan siya rin yung tumutulong sa akin. Minsan siya yung tumutulong sa akin. Pauwi dito para at least makatipid naman sa pamasahe. Pero may plano na? Wala pa po. Wala pa. Wala. So, ano lang muna, kumbaga, boyfriend muna. Alam naman po niya yung goal ko. Yung importante doon, masuportahan ka niya sa pangarap mo. Tay, ilan taon na po kayo, tatay? Ha? Ilan taon ka na? 69. 69. So, magsi-70 na. Oh, Yun. manang Enero. Ngayong Enero. Oh. So, 70 na nga. Tatay, ilan tong anak mo? 6. 6. Tapos, ang kasama mo dito sa bahay, itong bunso. Bunso. Itong si Jorinel. Ayan. Tay, bakit naging Jorinel? Yung bayaw ko, yung pangarap sa kanya. Yung bayaw mo ng pangalan sa kanya. Okay.
So, sa mga anak mo, tatay, ilan ang nakakatulong sa inyo? So, lalaki ko masana tapos parang iba may asawa na. Yung lalaki, wala pang asawa. Igo, mayroon naman. Mayroon na rin. Nagatrabaho man sa Maynila. Nagtatrabaho sa Maynila. Ano yung trabaho niya doon, tatay? Ni, yung aki ko. Yung anak mong lalaki. Sa ako ito, Arellano. Sa Arellano. Tatay, yung anak mo na bunso, ikayong dalawa lang magkasama. Siya yung nag-aalaga sa inyo. Okay. So ngayon, tatay, ano yung trabaho na kinabubuhay ninyo? Ako so pag turutok ba sunga na, among saan kaya ko. Yung pagkuha ng mga anahaw. Maliban doon sa pagkuha ng anahaw, tatay, wala na. Mura na tayo kung kaya na. Pero dati, ano yung mga trabaho mo dati? So nagalawod, naglulukan. Nagkukupra, mangingisda. Ang isda. Yun. So kayo, tatay, ilan kayo magkakapatid? Ano? 6. Pero, yun nga, sabi ng anak mo ay, ikaw ay balo. Gusto mo pa? Ayaw mo na. What? Bakit? Wala na, haloya na. Mahina na. Pero, ayaw mo na. Ayaw na. Anong dahilan? Ayaw na. Pero kaya pa. Hindi na. Hindi na. Maloya na. Mahina. Kumusta naman ang pamumuhay ninyo dito, tatay? Kung ngayon, pag siya, malayo. Pag argahing bulan at tulong-surunodan, mahina. Kung may maayos na pamumuhay, okay. Okay. Pero ganito na buwan, ilang buwan na, Ay, mahirap. mahirap. So, ibig sabihin, tatay, dito sa lugar na to, may buwan na mahirap, may buwan na medyo okay. Okay. Pero yung okay na buwan, okay talaga. Hindi kayo nahihirapan. Pero sa ngayon, Ay, ano yung mga kulang dito sa inyo? mayroon, Yun, kulang. Maraming kulang. Katulad ng pagkain, kulang. pagkain kulang. Ano pa? Lahat na. Lahat kulang. Pati asawa kulang. Kulang pa. So yun, Jorinel, ito ay tanong ko lang sa inyo. Gaano mo naman kamahal itong si papa mo? Sobrang mahal. At hanggang kailan mo siya aalagaan at sasamahan? Hanggat wala pang asawa. Pero kahit may asawa pa, may asawa na. Wala namang ibang mag-aalaga sa kanya. So yun lang ang tangi may sukli mo sa mga sakripisyo ni papa mo nung panahon na kayo ay maliliit pa at lalong-lalo na sa panahon na ikay nag-aaral, lalong-lalo na doon sa nawala yung inyong mama. Yun lang yung bukod tangi may sukli mo kay papa mo, yung hindi siya pabayaan. Kaya nga, gusto kong maghanap ng magandang trabaho. Pwede na siya magtrabaho kasi matanda. So kung may trabaho ka na, Ako na yung ikaw na yung magpo-provide ng lahat. Yun. So, maraming salamat, Jorinel, no? Yun nga, kami ay nasa panahon ng pag-scout, no? So, siguro, balikan namin kayo sa mga susunod na araw, no? Para kahit paano madalhan kayo ng konting ayuda, no? Lagi kayo mag-ingat at lagi mong aalagaan si papa mo, ha? Yan, maraming salamat sa pagbahagi ng kwento ninyo. Yan, maraming salamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs Kalingap Rap. Shout out sa lahat ng ambassador, no? Ambassador Kalingap Jose, Ambassador Kalingap Mick, Ambassador J. Morelo Vlogs, Ambassador Joey the Great. At shout out sa lahat ng Deputy Kalingap Lydia, Deputy Kalingap Agnes, at sa mga deputy ng Katarman Samar, shout out sa inyo. At ayun, maraming salamat. Ate Lorene Moto, Ate Erin Dibi, Miss Yay, Ma'am Jeannie Stordiban, Ate Marie Istanbul Turkey, Ate Saliler, Ate Doldo Mondon, Ate Joy Meet, Miss Bais Joy, Ate Lily Hobilia, at maraming salamat Ma'am Ana Kuroda. Shout out sa Team Kuroda. Shout out
Daday Mix TV, shoutout Darius Skip Minat, at shoutout sa KTV Angels, shoutout Kindred TV, shoutout Maria Cusinera, at shoutout Maestro 21 TV. At sa mga OFW natin mga kababayan, lagi po kayo mag-iingat kung saan man po kayo naroroon, no? At sa mga nandito sa aking premiere, maraming salamat po sa inyong panonood. At lagi po tayo mag-iingat, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!